Patuloy po ang pagsisiyasat ng GMA News Research sa programa ng National Food Authority na Private Sector Financed Importation o PSF. Batay sa record ng NFA, milyon-milyong pisong halaga ng bigas ang inangkat na mga kooperatiba ng mga magsasaka nitong mga nakaraang taon. Pero tila imposible ito dahil lumalabas na karamihan sa mga kooperatiba wala naman palang pondo. Narito ang special report ni Sherry Ann Torres. Ang buhay ni Mang Bert at mga kasamahang magsasaka sa San Ildefonso, Bulacan, puro kayod pero palagi pa rin kapos. Kaya laking gulat nila nang malaman na ang kooperatiba na kinabibilangan naglabas ng di bababa sa 20 milyong piso para mag-angkat ng bigas. Alam din po ito ng mga members na kagaya ninyo na merong ganito. Hindi nyo alam. Isa ang Santa Cecilia Multipurpose Cooperative o MPC sa 6 na kooperatibang inaccredit ng National Food Authority mula 2008 hanggang 2012 para makapag-angkat ng bigas na walang buwis. Ito ay sa ilalim ng PSF o Private Sector Financed Importation Program. Layo ng NFA na makinabang din sa kalakal ng bigas ang mga magsasaka bilang mga entrepreneur. Pero sa pagsisiyasat ng GMA News Research at Special Assignments Team, pawang mga undercapitalized o kulang sa pondo ang mga kooperatibang ito. Ipinasuri namin sa mga eksperto ang kanilang mga financial record at lumabas na wala silang kakayahang magbayad ng milyon-milyong piso para makapag-angkat ng tone-toneladang bigas. Kinatigan ng Cooperative Development Authority ang obserbasyong ito. Ang CDA ang siyang nagre-rehistro sa mga kooperatiba. Pag wala ka namang kapital, papaano yun? You will engage into a risk-taking. Millions ang pinag-uusapan, then you have no equity, no capital. Ang kooperatibang may pinakamalaking inangkat noong 2011, ang Ilas Norte. Nagbayad ito ng service fee sa NFA ng di bababa sa 40 milyong piso. Hindi pa kasama ang halaga ng bigas. Pero ang mga deklaradong ari-arian ng Ilas Norte, nasa 500,000 piso lang. Ang Bugtong Buri Farmers Association, mahigit 40 milyong piso ang ibinayad sa NFA noong 2011 at 2012. Hindi pa umabot ng 100,000 piso ang deklaradong ari-arian nito. Ang Sitio Muzon MPC na nagdeklara ng mga ari-arian na mahigit 100,000 piso, naglabas ng di bababa sa 50 milyong piso para sa pag-angkat noong 2012. Paliwanag ng Sitio Muzon Farmers MPC, may nagpondo daw sa kanila. May nag-alok po sa amin na pwede raw po kami sumali sa importation. Kaya raw po mag-aayos. Lahat po, pati yung gastos siya na. Kaya po pinaubayan namin sa kanyang pag-aayos ng papers. Ganito rin daw ang nangyari sa ibang mga co-op ayon sa Municipal Cooperative Development Council na nasa ilalim ng pangangasiwa ng CDA. Noong nakaraang taon, tinanggalan ng Bureau of Customs ng accreditation ang ilang mga importers. Kabilang ang 10 kooperatiba na nakalibre ng milyon-milyong pisong buwis sa pag-angkat ng bigas. Hindi kasi sila umabot sa minimum capital requirement na 300,000 piso. Magandang halimbawa ho yung kaso ng bigas, no? Kasi yung consignee, which is siya yung kumpanya, yung legal person na siyang nag-i-import, karamihan ho dito mga shell companies lamang na ginamit ng ilang mga individuals. Sherry Ann Torres, GMA News.